Friday may pastor na pupunta sa bahay namin para mag-share ng gospel, tapos may kantahan, ganyan. Tapos yung lahat ng mga kasambahay namin, kasama rin sila. And hindi ko masasabing talagang tumatak siya sa puso ko. Kasi hindi naman parang yung ways ko pareho pa rin. Pero, fast forward, nakilala ko tong asawa ko. Tapos, siya yung nagsabi sa akin, alam mo, gusto kong mag-iba tong relationship natin. Gusto kong ma-bless to ni Lord. So, sama ka sa akin sa Bible study ko. Sama ka rin sa mga, pag nagpupunta ako ng service. Sabi ko, sige, sama ako. Gusto ko din naman talagang, parang mag-grow rin. Pero, hindi ko masyadong dinibdib yung sinabi niya. So, pag dinadala niya ako sa simbahan, sa service, alam mo kung ano nangyari. Nakakatulog ako. As in, ang bigat-bigat ng mata ko. At hindi talaga ako maka-keep ng eyes kong open. Pero, pag lumalabas na kami ng service, gising na gising ako. Imagine mo, 5 years kami, mag-boyfriend and girlfriend, 5 years rin na parang gano'n, pag pupunta ako ng service, inaantok ako. Pero hindi ako interesado ha, interesado ako. Pero, hindi ko alam kung bakit pag pumapasok ako doon, hindi talaga ako makakinig ng maayos. Lagi akong parang puyat na puyat. Pero, siguro, may mga moments doon sa Christian walk ko na parang on fire ako. Parang ngayon on fire ako, pagkatapos hindi na naman. Ngayon parang gusto kong sumunod, pero nakakalimutan ko. Na-experience ba ninyo yan? Parang ngayon, pag nandito kayo, parang on fire kayo. Pero pag alis niyo dito, nakakalimutan na naman ninyo. Diba? Hindi ba totoo yun? Pero alam niyo kung saan nagbago yung buhay ko, is nung naging nanay ako. Nung nag-asawa ko, naging nanay ako, dun ko na-realize na, wow, love na love pala ako ni Lord. Kasi nung hinawakan ko yung anak ko si Kendra for the very first time, sabi ko, my gosh, Lord, you really love me this much? You'll give me such a beautiful baby? Bibigyan mo ko ng anak na ganito kaganda, na mahal ko. Mas maganda pa to sa lahat ng mga naging regalo ko sa buong buhay ko. Bakit ko ba nasabi yun? Kasi unang-una, galing ako sa broken family. Hiwalay yung mami at daddy ko. Tapos, siguro na mga grade 4 ako, sobrang lungkot ko, nagdasal ako sa Diyos, sabi ko sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng, sana one day bigyan mo ako ng complete family. Promise ko, magiging mabuti ako. Bigyan mo lang ako ng complete family. So, fast forward nung nahawakan ko yung baby ko for the first time, tapos nakita ko yung asawa ko, sabi ko, wow, Lord, you really love me this much? You'll give me this family, this baby? Doon ko na-realize na ito na yung buhay na talagang pinagdasal ko. But God is so good kasi wala akong concept kung ano ang family. Hindi ko alam kung ano talaga paano ba talaga dapat ang pamilya? Kasi broken family nga ako, di ba? So, ang sinabi ko lang, complete family. Pero God knows na meron akong mga bagay na hindi alam. So, hindi lang complete family binigyan niya sa akin. Binigyan niya ako ng family talagang nagpa-function. Ibig sabihin, present yung tatay, yung asawa ko, involved siya sa buhay ko. Nag-work kami para maging masaya yung pamilya namin. So, doon nagsimula na, oh my gosh, my life is gonna take a real turn. Lord, I will devote my life to you. I will make sure na papalakihin ko itong mga anak ko na kilala ka. Sisiguraduhin ko magiging example kami ng asawa ko sa mga anak namin. Na sila ang magiging first ministry namin. Dahil binigyan mo ko ng opportunity na maging nanay, na maging asawa. Alam nyo, ang dami kong nakuha sa buhay ko. Naging artista ko, naging commercial model ako. Pero those things, hindi yun nag-fulfill sa buhay ko. In fact, only when I became a mom, na na-celebrate ko yung mga good things na nangyari sa buhay ko, na na-recognize ko, ay galing to kay Lord. Hindi to galing sa work ng hands ko.
Doon ko lang na-appreciate lahat ng mga bagay na hindi ko na-appreciate dati. Kasi parang God opened my eyes. Na lahat ng meron ako, bigay ng Panginoon. Hindi to akin. Kaya pagbubutihin ko. So, sabi ng manager ko dati, pag nagpakasal ka, naging nanay ka, tapos na ang career mo. Tapos na. So, sabi niya, huwag ka man magpakasal. Pero alam niyo, nung naging nanay at naging asawa ko, doon nagsimula lahat ng mabubuting mga bagay na nangyari sa buhay ko. What somebody said would be taken away from me, God gave to me 101 million times better. At alam ba ninyo, binigay niya sa akin ng tamang oras na hindi ko aangkinin lahat ng mabubuting bagay na gawa ko. Kung di alam ko gawa ng Panginoon, binigay niya sa akin. Kasi tayo, hindi kang mayabang tayo eh. Ginawa ko yan kasi meron ako nito dahil magaling ako dito. Meron akong ganyan kasi pinaghirapan ko yan. Ang hindi natin alam, lahat ng mga bagay na to, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Siya. We cannot claim it. Because He's the one who gave it to us. He's the one who blessed us with it. So my life took a real turn nung naging asawa at nanay ako. Doon nagbago ang buhay ko. May mga ilang tanong po ako. Okay. May mga ilang tanong po ako. Okay. Testimony bilang isang ina. Ano ang pinaka hindi mo makakalimutang pagsubok na sumubok sa iyo bilang isang nanay? Pagsubok bilang isang nanay, siguro, I think pag naging nanay ka, yung utak mo, hindi napapalagay. Kasi lagi mong iniisip yung mga anak mo. Kaya ko ba itong palakihin? Tama ba yung pagmamahal ko? Tama ba yung pagdidisiplina ko? Diba? Tama ba yung lumalaki ba sila sa bahay na masaya? Kaya ko bang ibigay? Lalo na kung nagkakasakit sila. Hindi ka napapalagay dun, di ba? Parang araw-araw mong iisipin yung mga bagay na gano'n. Feeling ko, yun ang everyday challenge na kailangan ibigay natin sa Panginoon. Di ba? Kasi ang Diyos lang ang may alam kung ano ang mangyayari. Pero tayo, dapat mag-rely tayo sa Diyos na we put our hope and trust sa Kanya. Diba? Na ma-enjoy natin yung pagiging nanay natin sa mga anak natin. Na alam natin na guided tayo by God. Pero paano ba tayo mag-guide kung hindi rin natin bubuksan yung mga Biblia natin, diba? Siguro ako, kung hindi ako nagbabasa ng Bible, siguro feeling ko, praning na nanay. Kasi everything, nag-worry ako eh. Iniisip ko, yung mga anak ko pupunta ng practice, tatawid sila ng highway. Iisipin ko yun, sana okay sila. Tapos, kung magkasakit, ayun na, mag-google na ako. Iisipin ko, kung ano ba yung sakit na yan, ganyan. Hindi ka napapalagay, hindi ka napapakampante. Pero na-realize ko na, hindi pwedeng ganun akong klaseng nanay kasi hindi ako magiging masayang kasama bilang nanay at hindi rin ako magiging masaya sa sarili ko dahil lagi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Pero pag ino-open ko yung Bible ko, God comforts me and puts me in my place. Diba? So, ang na-realize ko talaga, ang naging change talaga sa buhay ko is yung pag-o-open ko ng Bible. Kasi pwede ka naman magsimba. Pwede ka naman makipagtipon-tipon kasama ng mga fellow Christians mo. Pero kung hindi mo binubuksan yung Bible mo, paano mo naman makikilala yung Diyos na sinasabi mong sinasamba mo, di ba? Kailangan bubuksan mo yung Bible mo para ikaw rin makausap ka rin ng Diyos. Kasi minsan tayo, ang hilig nating isipin na parang hindi naman ako sinasagot ni Lord. Parang hindi naman niya alam pinagdadaanan ko, ang paghihirap ko. Ang hindi natin alam is si Lord laging malapit sa atin. Tayo ang laging malayo sa Kanya.
Kaya, ang nangyayari is, feeling natin, alone tayo. Pero hindi tayo alone. Maski sa mga maliliit na bagay, sa mga everyday worries natin, nandun si God. At pag binubuksan mo yung Bible mo, nakakausap ka niya. Sa mga pagbabasa mo, nako-comfort ka niya. Naaalala mo kung anong sinasabi niya. So every time may worries ka, masasabi mong, Lord, sa'yo naman lahat eh. Ikaw nang bahala. So sa akin siguro yung challenge na na-experience ko is my everyday. Yung pag-worry ko. Worrier din kasi talaga ako. Gusto ko, alam ni God yan, sasabihin niya sa akin, Honey, huwag ka masyadong huwag ka masyadong mataranta. Masyado kang matarantahin na tao. Sabi ko sa kanya, hindi kasi I want to think ahead. Gusto kong mag-prevent ng certain things. Sabi niya sa akin, hindi pwede ganyan kasi hindi ka magiging masayang ganyan ka lagi. So, who calms me? My husband is there to calm me. Pero, the one who really calms me down is the Lord. It's only Him. Kasi ang Diyos, alam niya kung paano ka kakausapin. Oo, yung asawa mo, o yung magulang mo, or kung sino man ang kasama ninyong nagko-comfort sa inyo, nakakausap ka nila. Pero dahil si Lord ang nag-create sa'yo, siya rin ang may alam kung paano ka mamahalin, kung paano ka niya kakausapin, kung paano ka niya i-comfort, kung paano ka rin niya i-didisiplina. Alam ba niyo sa Bible, how many times it says, do not fear, do not be anxious. Laging may reminder si Lord na ganon. Kasi alam niya na tayo, ang hilig natin gawin yung mga bagay-bagay na mag-isa. Tapos sasabihin natin, mag-isa lang tayo. Pero ang hindi natin alam, gusto ni Lord na maging clingy tayo sa Kanya. Siya lang siguro ang nag-iisang magsasabi sa'yo, cling on to me, be clingy. But do we take advantage of being clingy to the Lord? Ikaw, gusto maging clingy sa asawa mo. Gusto maging clingy sa boyfriend mo. Pero yung boyfriend mo, asawa mo, ayaw. Pero si Lord siya nagsabing, cling on to me. Be clingy. I want you to cling on to me. Because I know how to love you. I know how to talk to you. I know how to care for you. I know because I created you. And I'm always near you. But are you near me? So every day when I worry, I always tell myself, I need to be clingy to the Lord so that I can calm my heart because only Him can calm my heart. So my challenges are every day. Every day. My last question, or hindi question, inspiration, para sa mga nanay na nandito. Maaari ka ba magbahagi ng mga salita upang i-encourage ang mga kananayan natin? Lalo na mga depression. Ayun na nga. Ayun na nga, mga depression, di ba? Yun ang sinasabi ko, nire-remind ko sa inyong lahat. Be clingy. And may mga Bible verses ako dito na gustong-gusto kong naalala ko lagi. Sa Philippians, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Again, do not be anxious about anything, but in every situation, sa lahat ng pinagdadaanan ninyo, anong gagawin nyo? Magdasal kayo. Pumunta kayo sa Diyos. Yung request ninyo sa Kanya, ipresenta ninyo sa Kanya. Diba? Ano nangyayari pag ganon? Ang nangyayari dun, bakit ko gusto yun? Kasi, dun ko rin, sa Bible verse na to, dun ko rin na-realize paano ba ako pwedeng magdasal sa Diyos. So sabi ko ganito sa Diyos, Lord, eto yung mga nangyayari sa buhay ko, medyo mahirap, ayoko sa Kanya, eto yung challenge, pero Lord, I want to see it in your eyes. Can you show me what you're teaching me? Ano ba yung tinuturo mo sa akin sa pinagdadaanan ko dito? Baka ako naman talaga yung matigas na ulo. Baguhin mo kung paano ko gagawin yung mga bagay-bagay sa buhay ko. At the same time also, pag nagdadasal ako, sinasabi ko sa kay Lord, Lord, eto yung plano na gusto ko. Gustong-gusto ko to.
Pero alam ko, hindi lahat ng mga plano ko ay makakabuti sa akin. Kasi yung heart ko, hindi pa ready yung heart ko. Hindi pa prepared yan, alam kong hindi pa prepared. So Lord, ito yung plano ko. Kung palagay mo, Lord, itong plano ko na to ay makakabuti sa akin, Lord, accept ko yan, gusto ko yan. Pero kung alam kong hindi nakakabuti itong plano sa akin, huwag mong ibigay. Gusto ko yung plano mo. Ngayon na may asawa ko, syempre may mga iba siyang gusto sa buhay. Minsan hindi the same yung mga gusto namin. So, ipagdadasal ko yan. Hindi ako nakikipag-argue sa asawa ko. Hindi ko rin sinasabing mali siya or whatever. Sasabihin niya, honey, ito yung plano ko. Sasabihin ko, honey, ito yung plano ko. Tapos sabihin ko sa kanya, kung ano man yung plano ko, Han, pagdasal mo kung gusto mong gawin yon, kung palagay mong tama yon. Pero ang ginagawa ko, I put the Lord in the equation. So sabihin ko, Lord, ito yung plano ng asawa ko. Gusto ko siyang ma-bless. Pero meron din ako magandang plano may suggestion din ako. Pero alam namin, Lord, na at the end of the day, it is your plans that prevail. So, lagi ko sinasabi sa Diyos, Lord, gusto ko yung ano yung gusto mo. Pero i-prepare mo yung heart ko. And di ba, minention ko rin yung sabi ni Lord, do not fear, do not be anxious. I think, while we fear of the things that we cannot see, I think what we should work on also is yung fear natin sa Lord, yung respeto natin sa Kanya. Mas malaki yung Diyos natin kaysa sa mga problema natin. And the Lord meets us wherever we are. Sa bahay ka, umiiyak ka, naghugas ka ng pinggan. Imbis na yung iniiyak mo lang sarili mo, iyak mo sa Diyos. Nag-aalaga ka ng baby, pagod ka. Minsan, siguro, wala kang kasama, mag-alaga. Iyak mo sa Diyos. Para makausap mo rin siya. Because the Lord meets us everywhere and anywhere. Take advantage that we have such a good God that will meet us anywhere, that tells us over and over again in scriptures, do not fear, I am here. Do not be afraid, do not be anxious. Hindi naman na kailangan sabihin yun pero sinasabi niya, dahil alam niya, tayo, malilikot yung mga utak natin, kung ano-ano yung mga iniisip natin. Pero sabihin niya sa'yo, fix your eyes on me, and I will make your path straight. Take advantage. Diba? Pag makulit ka sa kaibigan mo, nagagalit. Pag makulit ka sa asawa mo, nagagalit. Pag makulit ka sa boyfriend mo, nagagalit. Sa nanay mo, sa tatay mo, nagagalit. Pero si Lord, pag makulit ka sa Kanya, gusto niya. Kasi habang nagsispend ka ng time sa Kanya, inaayos na niya yung heart mo. So take advantage that we are in a country where we are free to worship and pray and open our Bibles, and that we can fellowship this way. And as we pray, huwag natin din kalimutan, tanungin ang Diyos, Lord, eto yung mga plano ko, pero ano ba ang mga plano mo sa akin? Dahil yun ang mas gusto ko. Bakit ko sinasabi yun? Kasi ang Diyos, alam niya kung anong tama sa atin. Tayo, hindi natin alam kung anong tama sa atin. Kaya yung mga desisyon natin minsan, ang nangyayari is, masakit. Diba? Tayo yung nahihirapan. Pero ang Diyos, gusto niya mag-prosper tayo. Gusto niya maging masaya tayo. But are we ready for the discipline? Diba? Kung mag-walk straight tayo, let's walk straight. Kung sabihin natin na eto yung landas na talagang gusto kong sundan, let's do it, di ba? Dahil at the end of the day, ito ay makakabuti sa atin. None of the plans of the Lord would ever want to harm you, hurt you. He always wants you to prosper. Alam niyo yun yan, in Jeremiah, di ba?
Alam na alam ninyo yan. Actually, it's a very famous Bible verse. But have you taken it to heart that the Lord doesn't want to hurt you? He wants you to prosper. But are you doing something about it? How obedient are you? The key to everything is really obedience to the Lord. Trusting Him. Getting to know Him. You will not be able to trust the Lord and obey Him if you don't get to know Him. Kailangan niyong buksan ang Bible ninyo. Alamin ninyo kung gaano kayo ka-love ni Lord. So for me, that is, my parting words to all of the moms out here. I know it's hard. Mahirap maging nanay. Mahirap din ang mag-isa. Minsan may kasama tayo, pero yung kasama natin, parang wala rin. Diba? So that's why we need God's comfort and God's guidance. Na siya mismo ang magsasabi sa iyo, na siya ang magbibigay sa iyo ng grace to be able to carry through. For me, the biggest challenge of my life is coming from a broken family. Pinakamahirap yun. Hanggang ngayon, pinakamahirap yun, pinaka-painful yun. But God is a Redeemer. Kung ano yung nawala sa akin, binigay niya sa akin 10 times more. Pag iniisip ko lahat ng blessings ko, hindi ko iniisip yung mga bagay na meron ako. Ang biggest blessing sa akin is my family. But I will never be able to appreciate my family if I do not recognize the biggest blessing of all. It's knowing God. That's all. Thank you. Thank you so